mapagpapalang araw na naman po, isang mapagpapalang araw na naman po sa lahat ng tao na sa buong mundo na mararating muli ng patuloy kong pangangaral sa salita ng Diyos na hango sa Holy Bible at saka sa Holy Quran, mga kapatid. At naway bigyan kayo ng pagpapala lalo na sa mga tao na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa sinisimulan kong pangangaral ngayon sa katotohanang halo sa katotohanan galing sa Holy Bible at saka sa Holy Quran, mga kapatid. At sa araw na ito, sa ika-11 paksa ay tatalakayin ko kung bakit kailangan piliin ni God YHWH Illay or Allah si Abraham or Ibrahim at ang kanyang mga lipi, mga kapatid. At bago ang lahat, sisimulan ko ito sa isang awitin. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Nakamtan kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Sa iyo nakamtan kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang
mananatili kailan pa man, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man, mananatili kailan pa man. At ngayon mga kapatid ay aking sisimulan ang pangangaral na ito sa teksto ng Holy Bible mga kapatid. At sisimulan ko ito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 20, 21 at 23 mga kapatid, na ating mababasa sa gaya ng nakabalian ko English. Good News Bible mga kapatid. Ever since God created the world, His invisible qualities, both His eternal power and His divine nature, have been clearly seen. They are perceived in the things that God has made. So those people have no excuse at all. They knew God, but they did not give Him the honor that belongs to Him, nor they thank Him. Instead of worshiping the immortal God, they worship images made to look like mortal human beings, or birds, or animals, or reptiles, mga kapatid. So, sa pasimula pa lamang mga kapatid, malalaman natin ang presensya ng Diyos sa kanyang mga gawa. At alam ni Adan at ni Eva ito mga kapatid. Ngunit ang malungkot na katotohanan, bagaman kilala nila ang Diyos, kasi nakalagay dito sa 21 versikulo 21 mga kapatid, they knew God, but they did not give Him the honors that belong to Him. Instead of worshiping the immortal God, they worship images. So, from the very beginning, sa simula pa lang ng sanlibutan mga kapatid, ay nagsimula na ang idolatry mga kapatid. At sino ang nagsimula ng gawaing ito? Dahil hindi natin mababasa sa Holy Bible kung sino talaga ang nagsimula ng lahat ng paggawa ng ribulto mga kapatid. At gaya ng akin ang talakay doon sa aking live video sa kung bakit may European, may Asian at may African. At sa paksa na rin mga kapatid, yung bago nito mga kapatid, bago nitong live video na to. Kung napatunayan ko sa Holy Quran mga kapatid, sa Surah 7, Kapitulo 7, versikulo 189 and 190 mga kapatid, na ang nagsimula ng lahat ng paggawa ng
imahe ng isang makapangyarihang Diyos na manlalalang na si YSWH Illay or Allah ay si Adan mismo at si Eva. Dahil gaya ng nasabi ko mga kapatid, simulang nagkasala sila, hindi lumayo na sa kanila ang Diyos at hindi na direktang nakipag-communicate sa kanila. Hindi gagamit na siya ng anghel mga kapatid. Kaya minabuti nila mga kapatid na sa Holy Quran sa Surah 7, 190, minabuti ni Adan na gumawa ng isang rebulto dahil alam naman niya, at kung napansin nyo dun sa chapter, sa kapitulo 3 ng Genesis mga kapatid, nakikipag-usap mismo ang Diyos kay Adan. So, alam ni Adan, sabi pa nga doon, naririnig niyang naglalakad ang Diyos. So, alam ni Adan kung anong hitsura ng Diyos. Kaya gumawa siya ng imahe na halos katulad ng Diyos, parang sinabi nga doon sa katulad nga ng aking kinagisnan na reliyon ay remembrance lang daw ito sa gaya ng mga saints na tinatawag ng mga santo, dahil sila ni Pedro, sila ni mga apostoles ni Kristo, which is hindi ito inutos ng Diyos mga kapatid. Gaya ng ginawa ni Adan mga kapatid, ganun din hindi naman inutos ng Diyos na gawan siya ng rebulto. Ngayon, nung gawa ng rebulto ni Adan ang Diyos mga kapatid, hindi na kontento ang kanyang mga anak. Gumawa sila ng mga santo hanggang sa panahon pa ni Noah mga kapatid. Kaya yun yung dahilan doon din sa live video kung saan doon sa pinamagatan kung bakit may Asian, bakit may African, bakit may European. At sa yung sumunod nun mga kapatid, sinabi ko doon na dahil sa idolatry, kung kaya pinatay ng Diyos lahat ng mga tao mula kay Adan hanggang kay Noah. At si Noah lamang mga kapatid ang kumilala sa Diyos na manlalalang na si YSWH Illay or Allah. Yun yung nakasulat sa kapitulo 6 ng Genesis at saka kapitulo 7 ng Genesis mga kapatid. Ngunit hindi nabanggit doon ang kanyang tatlong mga anak mga kapatid ay ganun din sa tatay nila. Kasi imagine, mula kay Noah, ang tatay ni Noah, sigurado isa din na idolatry. So si Noah lamang, gaya ng sa akin mga kapatid, ako dati sumasamba, lumuluhod ako sa mga Diyos, sa mga santo. Dahil yun ang kinagisnan ng tatay ko. At ngayon natuto ako sa katotohanan na mali pala yung pagluhod doon, kasi may inutos ng Diyos sa Exodus 20, kapitulo 20, versikulo 5. At inulit ito mga kapatid sa Deuteronomy 5, versikulo 9 mga kapatid, na bawal luhuran ng kahit anong rebulto o imahe mga kapatid. So dahil doon mga kapatid, minabuti ko na ituwid ang mali na aking kinagisnan. At itinuro ko ito sa aking mga anak mga kapatid. Pero hanggang ngayon, sa 5 kong mga anak mga kapatid, ang simula pa lang na naniwala sa akin, 2 pa lang out of 5 mga kapatid. So sigurado rin ako mga kapatid, doon sa 3 anak ni Noah, hindi lahat naniwala sa kanya. At mapatunayan natin ito kung basahin natin ang Joshua 24 versikulo 2 mga kapatid. Dahil doon natin malalaman mga kapatid na si Terah na anak ni Nahor, na ama ni Ibrahim at ni Nahor din, ay isa ding idolatry. So sa panahon ni Abraham mga kapatid o Ibrahim, palaganap pa rin ang
pagsasamba sa mga Diyos-Diyusan. Yun ang nakalagay doon sa pinaliwanag ni Joshua doon sa mga lipi ni Jacob or ni Israel, mga kapatid, na mga this is the God of Israel. The Lord God of Israel is telling you, this is the God also of Abraham or Ibrahim, mga kapatid. Kasi apo niya si Jacob or Israel, mga kapatid. At sabi doon, people of Israel, this is the Lord God of Israel is telling you that before your ancestor was in the other side of Euphrates, ito yung ilog, mga kapatid, na lagi kong binabanggit na nag-subdivide sa Iraq at saka sa Iran, mga kapatid. Ito rin yung katabi nung halos karugtong rin ito ng Tigris, mga kapatid. So, nakalagay doon, the other side, and their father was Terah, who worship other gods. And that is the father of Abraham. At paano si Abraham natuto, mga kapatid, sa mga bagay na ito, at ipinaliwanag ko rin ito, mga kapatid, doon sa aking live video na pinamagatan ko na sino si Prophet Muhammad, at isa ba siyang tinataguri ang propeta ng Islam religion, isa ba siyang tunay na propeta ayon sa katotohanan ng Biblia, mga kapatid. At maririnig nyo yun doon na si Abraham, mga kapatid, was guided or mayroon siyang guided siya ng Holy Spirit or yung banal na Espiritu, mga kapatid, upang maniwala siya sa isang creator, mga kapatid, na may langit at lupa, mga kapatid. At doon sa sura 19, versikulo 44, mga kapatid, dito sa Holy Quran, ganito ang ating mababasa, mga kapatid, sa sura 19, versikulo 44, ito, O my Father, worship not Satan. Satan has been rebelled against the most gracious, almighty YHWH Illai or Allah. So, nabanggit ko rin ito, mga kapatid, doon sa live video ko na si Satan, because Satan or Iblis, mga kapatid, kung doon sa video kung bakit itinapon si Satan sa langit, mga kapatid, binanggit ko doon itong, biliwanag ko rin itong bagay na ito kung bakit naging rebellious si Satan, mga kapatid, dahil nga doon sa hindi luhod or pagyukod niya doon kay Kristo, na sa Quran, mga kapatid, heavenly Adam, which is also the Christ, mga kapatid, kung ating basihan ang unawa ng Bible. Ganun na rin sa Quran, mga kapatid, kasi dalawa ang Adan. Yun sa Holy Bible, mga kapatid, ulitin ko yung verse, kung hanapin ninyo, yung sulat ni Juan, sulat ni Pablo sa unang Korinto, versikulo 15, kapitulo 15, versikulo 45 hanggang 47, mga kapatid. So, doon, mga kapatid, sabi ni Abraham, at mababasa natin dito, mga kapatid, kahit doon sa nangaral si Abraham, mga kapatid, kung puntahan natin yung sura kapitulo 29, kapitulo 29, versikulo 16, mga kapatid. At ganito ang mababasa natin sa Holy Quran, mga kapatid. And remember Abraham or Ibrahim when he said to his people, worship Allah alone and fear Him. That is better for you if you did not know. You worship besides Allah only idols and only in built falsehood. Verily, those who worship besides Allah have no power to give provision to you.
So sa madaling salita mga kapatid, si Abraham sa kanyang panahon mga kapatid sa Holy Quran, nangaral din siya. Isa din siya propeta. Kaya mapapansin nyo doon sa noong tatalakayin ko ito habang nagpatuloy ako mga kapatid. Kasi may insidente kung bakit nga kailangan piliin bakit pinili si Abraham mga kapatid. Dahil siya yung, sa Holy Quran mga kapatid, siya yung naniwala sa isang creator. Kaya nga, doon sa marami kong video mga kapatid, sinasabi ko lagi na si Abraham ay nagiging ama ng pananampalataya. Yun yung mababasa natin sa Roma 4:14 yata mga kapatid, kung hindi ako nagkamali, nakalimutan ko na mga kapatid. Basta sa Roma mga kapatid, doon din nakasulat din yung sinabi ni Pablo na si Abraham ay nagiging ama ng pananampalataya. At sa ating pagpatuloy mga kapatid, puntahan natin pagkatapos kasi ng pangangaral ni Abraham mga kapatid, hindi naniwala sa kanya ang mga tao. At sa kanyang pilit na paniniwalain sila mga kapatid, at gusto na rin niyang malaman kung talaga mga Diyos na yung sinasamba ng mga tatay niya. Challenge niya yung mga rebulto ng tatay at saka mga tao niya. At pumunta siya, kung basahin natin yung Surah Kapitulo 21, 59 hanggang 69 mga kapatid. Doon, challenge ni Abraham isa-isa at binasag niya yung mga rebulto ng kanyang tatay at saka mga tao, to the point na kailangan siyang sunugin sa naglalagablab na apoy mga kapatid. At dahil sa kapangyarihan ng Almighty God, illa your Allah, lumabas lamang si Abraham sa apoy mga kapatid na walang nangyari sa kanya. Gaya nga rin ng kwento doon kay Abednego ni Shishats doon sa aklat ni Daniel, yung tatlong kaibigan ni Daniel na hindi lumuhod din sa ginawa na rebulto ni Nabukadnezar. Noong naggawa siya ng rebulto at nagawa siya ng edict na hindi sumamba sa kanyang rebulto ay susunugin doon sa horno. At ganun din ang nangyari kay Abraham mga kapatid. Kaya nung lumabas na si Abraham sa apoy mga kapatid, natakot na kasahan niya ang mga tao, pero hindi pa rin sila naniniwala. Kaya ang ginawa ng Diyos, pag edad ni Abraham mga kapatid nung ginawa ito ni Abraham, simulang gawin ni Abraham sa Holy Quran mga kapatid, edad 16 pa lamang. So nagpatuloy siya, walang naniniwala sa kanya. Kaya minabuti ng Diyos na subukin si Abraham, parang lalo siyang maging matibay mga kapatid, at sinawag siya at pinapunta siya sa isang bayan o sa isang lugar na hindi niya kilala kung sino yung mga tao doon, hindi niya kabisado kung ano ang kanyang kapuroonan. At dahil sa kanyang pananampalataya mga kapatid sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pumunta siya ng walang atubili. At yun ang babasa natin doon sa Holy Bible ng mga kapatid, ang pagpatuloy sa kwento ni Abraham mula sa Quran, mula bata siya. Magpagjajam tayo ngayon dun sa Holy Bible sa Genesis Kapitulo 12, versikulo 1 at hanggang 2. At ito ang nakalagay mga kapatid doon sa Kapitulo 12:1 mga kapatid. The Lord, illa your Allah, said to Abraham, leave your country and your relatives and your father's home and go to the land that I am going to show you. I will give you many descendants, and they will become great nations and great nation. I will bless you and make your name famous, so that you will be a blessing to all mga kapatid. Blessing.
Pinangakuan si Abraham, mga kapatid, na bibigyan siya ng maraming descendants, but this time, mga kapatid, wala pang anak si Abraham. Childless pa sila ni Sarah at saka ni Abraham, mga kapatid, na kanyang asawa. So, dahil sa pananampalataya ni Abraham, mga kapatid, doon pa lang sa Quran, mga kapatid, naniwala siya kaagad sa isang sabi lamang na makapangyarihang Diyos. At pumunta siya doon sa sinasabing promised land, mga kapatid, na yun ang Kanaan ng araw. At ngayon sa panahon natin, yun yung tinatawag na Israel. So, doon nagsimula, mga kapatid, at doon sa pagdating nila sa Kanaan, mga kapatid, na mababasa natin sa Genesis chapter 10, doon sa Genesis Kapitulo 12 pa rin, mga kapatid, 7 hanggang 6 hanggang 7, mga kapatid. I-adlib ko na lang dahil hahaba na naman po itong live video ko, mga kapatid. So, ang masaklap na mga pangyayari, mga kapatid, bagaman si Abraham, mga kapatid, ay may pananampalataya na at may pananalig na sa isang makapangyarihang Diyos sa lahat. Ngunit, hindi pa rin siya lubusang nagtitiwala sa Diyos. Bakit ko nasabi yung, mga kapatid? Kasi kung buntahan natin ang Genesis, ganun pa rin sa, patuloy natin doon sa Kapitulo 12, mga kapatid, kung ipagpatuloy natin sa versikulo 10, mga kapatid, ito yung nangyari, mga kapatid, pagdating niya sa Kanaan. But there was a famine in Canaan, and it was so bad that Abraham went farther south to Egypt. Papasok siya ng Ehipto, mga kapatid, to live there for a while. When he was about to cross the border into Egypt, he said to his wife Sarai, "You are a beautiful woman. When the Egyptians see you, they will assume that you are my wife, and so they will kill me and let you live. Tell them that you are my sister, and then because of you, that will let me live and treat me well." So, tinuruan ni Abraham, mga kapatid, na mag-white lie si Sarah. Bakit po sinabi mag-white lie? Kasi ang sabi niya, di ba asawa niya si Sarah, mga kapatid? Sinabi niya na kapatid kita. Kasi ang katotohanan, mga kapatid, malalaman din natin ang sa aking pagpatuloy, mga kapatid. So, tinuruan niya si Sarah, mga kapatid, na magsinungaling. Dahil natatakot siya, napatayin siya ng mga Ehipsyo. So, bagaman mananampalataya siya sa Diyos, mga kapatid, tulad nating tao, mga kapatid, kahit may pananampalataya, andun pa rin yung takot natin. So, pinagsinungaling niya ang kanyang asawa at pumasok, sa madaling salita, i-adlib ko na lang, mga kapatid, pumasok sila sa Ehipto. Yun nga ang nangyari, mga kapatid. Kinuha kaagad si Sarah sa hari, mga kapatid, at inasawa siya. At binigyan si Abraham ng duri, mga kapatid, ng mga hayop, at mga ginto, at mga bronze, at alipin, mga kapatid. At isa sa mga alipin na binigay sa kanila, mga kapatid, yun nga si Hagar, na yun ang turo ng mga Islam believers, mga kapatid, yung mga kapatid nating Muslim. Sabi nila nga si Hagar ay anak ng hari ng Ehipto na inirigalo doon. Yun yung pinakadori, mga kapatid, in return to Sarah. Pero nung asawahin na ng hari ng Ehipto si Sarah, mga kapatid, pinarusahan siya. Kaya pinalaya sila, at hindi na rin, sa sobrang takot ng hari, mga kapatid, hindi na niya binawi yung ibinigay niya kay Abraham. At yun yung nangyari, mga kapatid, ng unang pagsisinungaling ni Abraham, or unang pagturo niya magsinungaling yung kanyang asawa, na magkapatid lamang sila. At
Nagpapatunay ito mga kapatid na may panampalataya si Abraham, ando dun pa rin yung takot niya mga kapatid. Bilang tao, yan dun yung mga kapatid. Kasi ang propeta mga kapatid, hindi sila espesyal. Katulad din natin sila, tao lang din. Kaso lang, matindi ang kanilang pananampalataya mga kapatid. Subok na sila. Kaya, kung basahin natin mga kapatid, kung puntahan natin ang pangalawang pagsisinungaling ni Abraham mga kapatid, parang iligtas niya ang sarili niyang buhay. Kung puntahan natin ang Genesis Kapitulo 20 versikulo 1 at saka 2 mga kapatid, ito yung nakalagay. Abraham moved from Mamre to the southern part of Canaan and lived between Kadesh Shore, and later while he was living in Gerar, he said that his wife Sarah was his sister. So King Abimelech of Gerar had Sarah brought to him. So, dahil nagsinungaling na naman si Abraham mga kapatid, dahil sa sobrang takot niya na patayin siya, nagsinungaling na naman siya na kapatid, nag-white lie niya lang ito kapatid. Hindi naman to talagang kasinungalingan na lubos, kasi ito yung ang sabi niya mga kapatid. Noong kunin na kasi ni Abimelech si Sarah, na asawahin na sana, hindi pa niya nagalaw mga kapatid, hindi gaya doon sa Ehipto. Dahil si Abimelech mga kapatid dito sa Kapitulo 20 Genesis mga kapatid, isa rin siyang believer. Kaya minabuti ng Diyos na hindi siya magkasala, kaya sa panaginip niya, in-instruction sa kanya na huwag mong galawin yung babae na yan dahil asawa yan ng taong nagbigay sa iyo. Kaya ura-urada kinausap siya si Abimelech, pumunta kaagad kay Abraham mga kapatid. At ito yung mababasa natin doon sa Jes mga kapatid. At ito yung sabi ni Abimelech kay Abraham, "Why did you do it?" Ito yung sagot ni Abraham mga kapatid. Abraham answered, "I thought that there would be no one here who has reverence to God, for God, and that they will kill me and get my wife. She really is my sister." Talagang kapatid niya, talaga niya si Sarah mga kapatid. "She is the daughter of my father, but not of my mother, and I married her." Kaya ko sinabi mga kapatid na white lie lamang yung ginagawa, yung pinapagawa ng una ni Abraham doon sa Genesis chapter Kapitulo 12 versikulo 10 hanggang 13 mga kapatid. Kasi dito sa Kapitulo 20 versikulo versikulo 12 mga kapatid, pinaliwanag ni Abraham kay Abimelech na si Sarah ay half-sister niya. Isa ang tatay nila pero ang nanay nila hindi magkapatid. Magkaiba sila ng nanay pero sa tatay magkapatid sila si Sarah mga kapatid. Kaya sinasabi kong white lie kasi totoong magkapatid talaga sila. They are brothers and sisters mga kapatid. Kasi sa noong panahon na yun, wala pang batas na nagbabawal na asawahin ang sarili mong kapatid to be guided by this truth mga kapatid. So panahon ni Abraham, wala pang ganung batas. Kaya nga sabi ni Pablo doon sa kanyang paliwanag doon sa isa sa mga kanyang sulat sa Roma yata o sa Korinto mga kapatid, Korinto yata. Sinasabi nga niya kung walang batas, wala namang kasalanan eh. Kasi kung hindi sinabi sa akin na bawal palang mangalunya, wala namang problema kung mangalunya ako eh. Pero dahil nandun yung batas,
doon papasok ang kasalanan, mga kapatid. Kasi ang pag-violate or yung paglabag sa batas, mga kapatid, ay kasalanan. Yun ang paliliwanag ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat sa Kapitulo 3, versikulo 4, mga kapatid. Kaya doon papasok ang kasalanan kung mayroon tayong batas na lalabagin. Parang dito lang din sa sanbutan, mga kapatid. Mayroon tayong mga batas. Oras na lumabag tayo dito, mga kapatid, paparusahan tayo, ikukulong, ikukorte kung mapatunayan na may kasalanan, nilabag talaga yung mga batas. Mayroong kulong na nakaantabay sa iyo, mga kapatid. Ngunit, ang pagkakasala sa Diyos, mga kapatid, iipunin ito ng Diyos. Ito yung dapat yan natin paghandaan kasi ito yung hindi natin na-internalize, mga kapatid. Kasi ang pagkakasala kasi dito sa lupa, naiipon lang yan. Ngayon, pag tayo'y namatay, mga kapatid, mayroong paghuhukom. Kaya nababasa yan doon sa Revelation Kapitulo 20, versikulo 12 hanggang 15, mga kapatid, na kung ano lang yung mayroong nakalakay, nakatala kasi, mga kapatid, may aklat at may mga aklat doon. Yung isang aklat doon, yung aklat na sinusulat yung lahat ng kung anong ginawa mo simulang bata ka pa hanggang sa namatay ka, mga kapatid. Kaya dapat nating pagtuunan ng pansin, mga kapatid, ang ating gawain dahil tayo'y huhukman ayon sa ating ginawa dito sa lupa, mga kapatid. So sa pagpatuloy sa kwento ni Abraham, mga kapatid, doon ko napatunayan, mga kapatid, na kahit may paniniwala si Abraham, kailangan mayroon pa rin siyang kahinaan, mga kapatid, bilang tao. Dahil ang mga propeta nga, mga kapatid, hindi sila espesyal. Tulad nilang ni David, mga kapatid. Ganon din si David, mga kapatid. Mantakin mong ipapatay niya si Uriah para lamang mapagtakpan niya yung kasalanan niya kay Bathsheba. Kaya na pinarusahan, dapat mamatay si David doon, mga kapatid, pero ang namatay yung unang bintis ni Bathsheba. At basta yung mga propeta, mga kapatid, hindi sila espesyal. Mayroon lang silang pananampalataya na matindi, mga kapatid, kaya sila nagustuhan ng Diyos. At ito yung napatunayan ko kay Abraham, mga kapatid, doon sa Holy Quran. Kasi bago siya pinili, kaya nga pinagtakahan ko noon, ano bang ginawa ng tao na ito? Bakit kinalugdan siya ng Diyos? Na wala naman ako nababasa sa Quran, mga kapatid, nasa Holy Bible. Anong ginawa niya na bakit kailangan siyang piliin? Pero sa Holy Quran, mga kapatid, doon ko napatunayan na siya yung from out of the idolatries. Siya yung naniwala sa isang creator, mga kapatid, sa Holy Quran. So, sa ating pagpatuloy, mga kapatid, dahil doon sa pag-alinlangan ni Abraham, mga kapatid, kailangan pa rin siyang subukin ng Diyos. Imagine, lumabas na siya sa apoy, mga kapatid, sinubok na siya doon. Pero lumabas siya, naniwala pa siya. Lubos na siyang naniwala, pero mahina pa rin siya, mga kapatid. Dahil kailangan niya magsinungaling. Kailangan niya pagsinungalingan ang kanyang asawa na kanyang kapatid din para lamang protektahan ang kanyang sarili. Yun yung usual na mga kapatid. Kaya nga sabi ni Kristo, mga kapatid, ang hindi lilimot sa kanyang sarili, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi kailangan talagang limutin natin kung ano tayo. Kailangan you have to embrace your faith, mga kapatid. Kahit kamatayan, nakahanda ka. Kaya nga sabi ni Kristo doon sa kanyang aral, mga kapatid, na nakahanda siyang mamatay dahil siya yung tunay na pastol. Ang tunay na pastol, mga kapatid, kailangan nakahandang mamatay sa lahat ng oras, mga kapatid, na anuman ang mangyari sa kanya, nakahanda siya. So, si Abraham, mga kapatid, kailangang subukin, mga kapatid, ng Diyos. Kaya, kung puntahan natin ang
ang Genesis Kapitulo 22 mga kapatid, ito ang nakasulat. Sometime later, God tested Abraham. Ito yung dahilan kung kailangan i-test pa ulit si Abraham kahit bagaman ang kanyang pananampalataya sa Holy Quran mga kapatid, lubos na. Kailangan siyang testingin. Bakit? Kasi doon sa pagsisinungaling niya mga kapatid, hindi pa rin siya lubusan ng sumampalataya sa Diyos. Kaya dito sa Genesis Kapitulo 22 mga kapatid, sinubok siya muli mga kapatid. Ito yung nakalagay dito eh. Some later, God tested Abraham. He called to him Abraham. And Abraham answered, "Yes, here I am. Take your son," God said, "your only son, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah, and there the mountain, and I will show you to offer him as a sacrifice to me." So, nakalagay dito mga kapatid, your only son. Pero, kung pag nilay-nilayan natin ito mga kapatid, hindi lang only son si Isaac mga kapatid. At bakit nakalagay dito na only son? Dahil itong pagkakataon na ito mga kapatid, pinalayas na, kung butahan natin kasi yung Kapitulo 21, pinalayas na ni Sarah ang mag-inang si Ismael at saka si Hagar. Kaya napunta sila sa Makkah mga kapatid. Hindi na sila doon sa Gerar. Hindi na sila nakatira sa Israel or yung Kanaan nung araw or yun nga. Dahil pinalayas na sila mga kapatid. Dahil kay Sarah, sabi ni Sarah kasi doon sa versikulo 21 sa 10 mga kapatid, doon na sinabi ni Sarah, puntahan na lang natin mga kapatid kasi importante rin ito. Sarah saw them and said, "Abraham, send the slaves, this slave and her son away. The son of this woman must not get the part of your wealth, which is my son Isaac should inherit." Gusto lang ni Sarah mga kapatid na ang mag-inherit sa lahat ng kayamanan ni Abraham ay si Isaac. At kaya pinalayas sa iyong mag-ina. At nagmurid nga talaga dito si Abraham mga kapatid. Kaso lang napanatag ang kanyang loob. Bakit? Ang sabi kasi ng Diyos kay Abraham ganito, "But God said to Abraham, don't be worried about the boy and your slave Hagar. Do whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that you will have the descendants I have promised." Sinasabing I have promised dito mga kapatid, yung paniliwanag ko doon kung bakit kailangang out of Abraham people piliin si Jacob of Israel mga kapatid, kasi yun yung magiging sign mga kapatid doon sa covenant na binigay ng Diyos sa Genesis Kapitulo 15 versikulo 13 at 14 mga kapatid. Yung magiging sign, kasi humingi kasi si Abraham ng sign kung kailan matupad ang pagbibigay ng sa kanyang lipi ang lupa na tinatahanan niya, yung Kanaan nga mga kapatid na tinatawag natin Israel. Kaya nung pumunta si Jacob at ang kanyang mga lipi, yung 12 tribes mga kapatid yan sa lugar ng Kanaan, ngayon tinawag na siya according doon sa pangalan niya. Kasi yung Israel mga kapatid, yan din yung pangalan ni Jacob na pangalawa. So, itong ang sabi ng Diyos, I will give many children sa 13 mga kapatid, 12 yung kanina, ngayon 13. I will give many children to the son of the slave woman, so they will become nation. He is to your son. Kahit ang Diyos mismo mga kapatid, di-recognize niya na si Ismael anak ni Abraham o ni Ibrahim.
Kaya sabi niya, I will make these people, bigyan siya ng mga anak. At ito nga yung Middle East, mga kapatid. Karamihan dito sa Middle East, ito yung lalo na sa Saudi Arabia, yan yung lipi ni Ismael. Yung halos itong mga kapatid, Saudi, Oman, Qatar, UAE, mga kapatid. Ito yung pinaghalong tao ni Ismael at yung mga anak ni Ketura, mga kapatid, at yung anak ni Esau or Edom, kasi humalo si Edom, yung inasawa niya yung anak ni Ismael na si Mahalat, mga kapatid, or si Bismat, kasi dalawa rin ang pangalan ni Mahalat. Si Bismat din, yun din yung pangalan ni yung mga inasawahay ni Esau or ni Edom. Doon nagkaroon ng united people, mga kapatid. Itong lipi ni Ismael, Esau, ni anak ni Ketura na yung mga Midian. Ang nakalagay kasi dyan yung si Midian lang, pero maraming anak din si Ketura, mga kapatid. At saka yung mga tao ni Lot, yung anak sa dalawang anak niya na babae niya, yung mga Amorites at saka Ammonites, mga kapatid. At saka yung anak ni Nahor na kapatid ni Abraham, yung pinanggalingan ni Laban, yung pinanggalingan ni Rebecca, si Laban, mga kapatid. Yun din yung naghalo itong mga kapatid, itong mga tao na to. At ito yung doon sa teachings ko nga na writing, mga kapatid, na I was guided by the Holy Spirit na tawagin silang joint people, kasi nagsama-sama itong mga kapatid. Pati na yung 10 tribes na ibinigay kay Jeroboam. Kaya nga itong mga tao na itong mga kapatid, yung 10 tribes ni Jeroboam, yung sa Israel, mga kapatid, yun yung nagiging Islam religion. Yun yung mga original na Muslim believers. At yung natirang 2 tribes kay Judah, ni Judah at saka ni Benjamin, yun yung tinatawag ngayon sa panahon natin na Jewish people, na Judaism ang kanilang paniniwala, kasi ayaw nilang maniwala kay Kristo at saka kay Prophet Muhammad. At yung iba dyan, yun yung sinasabi ko, mga Roman Catholic, mga kapatid, kasi yun yung nakipaggunay doon sa, yun yung nagpapalaganap din ng Kristyanismo na huwad dyan, mga kapatid, kasi nakipaggunay sila doon kay Constantine the Great, parang mailiko yung original na relihiyong Kristiyano na pinalaganap ng husto ni Apostol Pablo. Kaya si Apostol Pablo ang maraming sulat dyan sa New Testament, mga kapatid. Siya ang nagpalaganap at siya ang tumawag sa mga believers, mga kapatid, sa kanyang dyan sa Acts, mga kapatid, na Christian, mga Kristiyano. Yun yung tunay, mga kapatid. Kaya pinaliwanag ko na rin ito doon sa isang video ko, mga kapatid, na hindi totoo ang Roman Catholic, mga kapatid, kasi hindi sila sumusunod mismo doon sa batas na mababasa natin sa Bible, tulad yung napag-usapan ng mga apostoles na ipagbabawal ang dugo, mga kapatid. Ipagbabawal ang pagyukod or pagluhod ng mga santo. Kasama yan doon eh. Kaso lang, itong magpapatunay, mga kapatid, kasi mismong yung batas na pangalawa, mga kapatid, sa 10 Commandments, yun yung tinanggal pa nila parang mapagtakpan nila yung kasalanan ng mga kapatid. Balik tayo dun kay Abraham, mga kapatid. So, bagaman si Isaac ang pinili ng Diyos, kasi yun naman talaga kasi nga dalawa nga yung kaya yun yung paliwanag ni Pablo doon sa Galatians 4:23 at saka 24, mga kapatid, na si Sarah at saka si Hagar is represent the 2 covenant. Kaya nga ito yung lagi kong sinasabi, na ito yung kay Sarah, Holy Bible, ito yung kay Ismael, ito kay Hagar, mga kapatid.
Kaya yung mga Muslim, alipin pa rin sila, sinusunod pa nila yung batas ni Moises na tinatawag nila ng Sharia law. Kaya samantalang dito mga kapatid, free lang kasi. So kung ano yung aral ni Kristo mga kapatid, yun at saka yung binahagi ng mga apostoles, yun yung susundin mga kapatid. Hindi na halos lahat ni Moises ang sinusunod nating mga Kristiyano, yung unang mga Kristiyano, ganon pa rin naman. Wala na kasi yun mga kapatid, kasi nga iniliko ni Constantine the Great. Tapos pagkaliko ni Constantine the Great, nung nalaganap ang Roman Catholic sa buong mundo mga kapatid, year 15th century or 14th century, doon nagsimula na malaman doon sa Protestant, yung unang Protestante mga kapatid, nawala sa isip ko yung pangalan niya. Siya yung nagsimula at doon nagsimula na yung 15th century or 14th century mga kapatid, nagsimula na yung ibang religion, yung Mennonites, yung ano ba yun, maraming mga religion mga kapatid pagkatapos ng, pero lahat yan galing din sa Roman Catholic mga kapatid. Kaya kung basihan nyo, mayroon ding i-attach ko dito yung video kung ano yung mga religion na galing sa Roman Catholic mga kapatid na nag-defect lang. I-attach ko dito sa live video na ito parang malaman ninyo kung ano-ano yung mga religion na galing sa katuman. Kasi magkatapos ng original na religion doon sa Acts 20:28 mga kapatid, with the connivance of the Jewish, yung mga renegade na Hudyo mga kapatid, nakipag-unive kay Constantine the Great. Nailiko yung original as a Roman Catholic. At from the Roman Catholic mga kapatid, nag-defect, at ito na yung mga relihiyon na napakarami sa buong mundo ngayon na na Kristiyano, na tinatawag nila mga Protestant religions mga kapatid. So balik tayo kay Abraham mga kapatid. At yun yung si Abraham kasi mga kapatid, di ba sinabi ko kanina doon sa Genesis chapter kapitulo 12 versikulo 2 na he will be the blessings. Kaya mababasa natin doon sa sulat ni Pablo sa Galatia kapitulo 4 versikulo 28 mga kapatid. Ito yung nakasulat. Now you, my brothers and sisters, are God's children as the result of His promise, just as Isaac was. Kasi nga, si Isaac mga kapatid, siya yung pinili ng Diyos instead na si Ismael. Ito yung problema mga kapatid sa kwento sa Quran mga kapatid, kasi ang nagiging testing according sa paniniwala ng mga Muslim brothers and sisters natin mga kapatid, na ang inialay ng Diyos si Ismael at hindi si Isaac. Kasi si Ismael kasi ang panganay mga kapatid, at mababasa natin ito doon sa aklat nila sa mga kapatid, sa surah 37 versikulo 102 at saka 107 mga kapatid. Pero ang nakalagay doon, walang nakalagay doon na Ismael mga kapatid. Nakalagay lang doon. Doon ko rin napansin mga kapatid, doon ko na-realize mga kapatid na hindi lang pala si Abraham ang sinubok. Yung
pag-alay na gagawin ni Abraham. Kasi kung mapapansin nyo mga kapatid, kung basahin nyo doon sa Kapitulo 22 mga kapatid, doon sa 6 at saka 7, hindi na bata si Isaac mga kapatid. Binatilyo na siya. Kasi nagtanong pa nga siya sa tatay niya na, "Tay, bakit ang bitbit ko lang yung ano lang, yung kahoy at saka yung pagsiga? Nasaan yung iaalay natin?" Mayroon bang bata na magtanong ng ganitong katanungan sa tatay niya mga kapatid kung bata pa yun? Ibig sabihin may isip na si Isaac nung kanyang mga kapatid, nung iaalay na dapat siya sa ni Abraham mga kapatid. Kaya mababasa natin sa Quran mga kapatid, ito yung napatunayan ko rin sa Holy Quran mga kapatid, na yung pag-aalay kasi ni Abraham kay kay Isaac mga kapatid ay binigay sa kanya sa pamagitan ng panaginip dito sa Holy Quran mga kapatid. At sinabi niya kay Isaac ito mga kapatid, ang sabi ni Abraham dito, ang sabi dito kasi, "The Lord, or Allah grant me offsprings from the righteous." So he gave him glad tidings of forbearing boy. And when he and his son was old enough to walk with him, he said, "O my son, I have seen a dream that I am slaughtering you, offering you in sacrifice to Allah." Or why it's Eli. "So look, what you think?" he said. Sabi ni Isaac mga kapatid, "Oh my father, do that which are commanded, and Allah shall find me as patient and obedient creation." Then when they had both submission themselves, and he had laid him prostrate on his forehead, Allah called him, "Abraham, you have fulfilled, and I'm just testing you." So ganun din yung nakalagay sa Bible mga kapatid. Noong patayin na sana ni Abraham si Isaac, which is sa Holy Quran mga kapatid, voluntarily Isaac has offered himself to the Almighty Creator mga kapatid as the offering doon sa tatay niya. Kaya parihas sila sumampalataya at parihas silang lalong nanampalataya mga kapatid. Kaya yun din yung ibinahagi ni Isaac kay Jacob or kay Israel at saka kay Esau mga kapatid. Kaya lubos na rin ang panampalataya ni Isaac dahil sa testing na ginawa ng Diyos dito sa Genesis chapter sa Holy Quran, Surah 37, 102 to 107, at sa Holy Quran doon sa Kapitulo 22, yung buong 22 mga kapatid, basahin nyo lang po, yun yung pag-alay kay Isaac mga kapatid. Kaya ito na yung kasi mga kapatid, yung pagkatapos kay Abraham mga kapatid, doon nga yung favored people. At yung mababasa natin yung sinabi ko nga kanina, kaya pinavored si Jacob or si Israel mga kapatid dahil sila yung magiging sign sa covenant na ginawa ng Diyos na makaibigay nga kay Abraham yung land of Canaan. Kaya yung naitawag na ngayon according sa pangalan ni Jacob na si Israel din. Kaya naging Israel yung lugar na yun mga kapatid. At pagkatapos nila mga kapatid, dahil sila yung nagiging doon sa Genesis chapter Kapitulo 15, versikulo 13, ito kasi yung nakalagay mga kapatid Genesis Kapitulo 15, versikulo 13, ang sabi doon sa sign na binigay kay Abraham, "The Lord by his divinity, Allah, said to Abraham, your descendants will be strangers in a foreign land, and they will be slaves there, and they will be treated cruelly for 400 years. But
sa 14 mga kapatid, I will punish the nation that enslaved them, and when they leave the foreign land, they will take the wealth with them. At natupad ito mga kapatid, sa madaling salita, at nilabas sila sa Ehipto mga kapatid. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, doon sa, mga kapatid, mababasa natin sa Deuteronomy 4, Deuteronomy 4, Kapitulo 4 mga kapatid, versikulo 32. Ito yung nakasulat mga kapatid, ipiniliwanag ni Moises sa mga Israel or yung Jacob people. Search the past, the time before you were born, all the way back to the time God created the humanity on earth. Search the entire earth. Has anything as great as ever happened before? Has anyone ever heard of anything like this? Kung sa 34 tayo magdiyan mga kapatid, has any God ever dared to go and take people from another nation to make them as His own, as the Lord God did for you in Egypt? So, yun yung mga kapatid, ginawa ng Diyos sa kanyang pangkapangyarihan, yung napanood na ng Ten Commandments doon, binigay ng Diyos sa kanyang kapangyarihan para maniwala dito mga tao na to mga kapatid. Ngunit, ang dahilan doon mga kapatid kung bakit pinili si Abraham, at pagkatapos ni Abraham, sinerte niya as the sign yung tao yung kanyang yung apo na si Jacob or si Israel, parang ibigay sa atin ang mga batas mga kapatid. Kasi nung araw wala pa namang batas, ang batas lang nung araw, huwag kumain ng dugo. Doon ibinigay doon sa Genesis 9:4, yung tinake up ko doon sa nakaraan kong live video mga kapatid. At dito mga kapatid, sa sa pagpunto na to mga kapatid, yung Ten Commandments mga kapatid, at yung iba. Kaya mababasa natin doon sa Exodus mga kapatid, Exodus 20, ganito yung nakasulat mga kapatid. God spoke, and this is His words, I am the Lord, the God who brought you out of Egypt, where you were slaves. Worship no God but me. Do not make yourselves images of anything in heaven and on earth and in water underworld. Do not bow down to any idols. Do not use my name in evil purposes. Observe the Sabbath and keep it holy. Respect your mother and your father and mother. Do not commit murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not accuse anyone falsely. Do not desire another man's house. Do not desire his wife and slaves. Ito yung binayulit din ng Roman Catholic mga kapatid. Kasi yung Ten Commandments nila, inalis nila yung number 2. Tapos, parang makompleto pa rin yung Ten Commandments, yung number 10 ito mga kapatid, dinivide nila into 2. Mapapansin niyo yung mga kapatid, basahin niyo yung ginawa nilang Ten Commandments sa pinost nila dyan, labas at saka sa loob ng simbahan mga kapatid. I-compare nyo sa Holy Bible mga kapatid. Para maging 10 yan, dinivide nila yung number 10 law, inalis nila yung number 2. Yan din yung dahilan kung bakit ako lumabas nga sa pagkakatoliko mga kapatid. Kasi nakalagay kasi maliwanag yan mga kapatid na huwag yuyukuran ng kahit anong imahe o santo mga kapatid. At sabi nila, hindi daw nila, okay lang naman daw, hindi okay yan mga kapatid kasi batas ng Diyos yan. Ang sabi ni Apostol Juan, sa unang kong sulat niya, Kapitulo 3, versikulo 4, na ang paglabag sa batas ng Diyos ay kasalanan.
So isang kasalanan niya at yung pagkain ng dugo, kasalanan din yun kasi inutos ng batas ng Diyos na huwag kainin ang dugo hanggang sa mga apostoles, itinuro nila yung mga kapatid ni Kristo. So paglabag sa batas, bagaman sinabi nila na hinugasan na lahat ng pagkain, wala pa rin mga kapatid. Kaya ito yung dahilan mga kapatid kung bakit pinili si Abraham. Dahil ibigay sa atin ang batas. At yung batas na ito mga kapatid, kung basahin natin yun sa aral ni Kristo sa Kapitulo 5, versikulo 17. Sa ano mo na mga kapatid? Sa Mateo 22, 36, 40 mga kapatid. Dahil pinaliwanag ni Kristo dito na yung 10 o yung mga batas na binigay kay Moses mga kapatid, sinamarize na lang as 2. Bakit? Ang una, love the God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Because kung mahal niyo yung Diyos, hindi kayo sasamba sa Diyos-Diyusan, hindi kayo magkaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. At hindi kayo maniniwala dyan sa Trinity mga kapatid. Kung sa pangalawa mga kapatid, love your neighbor as you love yourself. Dahil kung mahal nyo yung ibang tao o yung kapwa nyo, hindi kayo mangalunya, hindi nyo lulukuhin, hindi nyo papatayin. Lahat yun under doon mga kapatid. Kaya sinabi ni Jesus Christ, ang taong Kristo mga kapatid doon sa Kapitulo 5, versikulo 17 na walang batas na aalisin or yung batas nga, yung 10 Commandments, yung main law mga kapatid. Kaya nakirid yun. Pati yung Sabbath day. Pero para sa akin mga kapatid, basta mag-Sabbath day lang kayo. Either gawin nyo yung Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes. Basta mayroon kayong isang araw para sa Diyos mga kapatid. Hindi na yun mahalaga. Basta mayroon kayong ilalaanin isang araw para sa Diyos mga kapatid. At ito yung dahilan kung bakit pinili si Abraham mga kapatid. Dahil para sa mga batas na ito na dapat natin sundin. Kaya nga sabi ni Kristo sa 5:17 na hanggang sa tapusan ng mundo mga kapatid, kailangan nating aralin ito. Yung batas na ibinigay kay Moises, yung 10 Commandments mga kapatid. Kaya ako, nabayulit ko rin yung isa dyan, yung do not commit adultery. Kasi dati hindi ko rin naman alam yung mga kapatid. At mahirap din tanggapin ay mga kapatid ko hindi naniniwala sa akin dahil doon sa gawain ko na yun. Pero pilit ko na itong kalimutan sana mga kapatid. At magbabago na rin ako inshallah. At yun lang mga kapatid, kailangan natin maniwala sa isang makapangyarihang Diyos. Ang Diyos ni Kristo na Diyos din ni Abraham na pinakilala sa atin ni Kristo doon sa kanyang aral sa Juan 17:3 mga kapatid na iisang tunay na Diyos mga kapatid. Ngayon, yun lang po ang pararating ko sa inyo sa araw na ito mga kapatid. Maraming salamat po. Sana pagpalain tayo ng Diyos lagi. Amen.